ayun no, so kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto, welcome po sa aking Muslim channel. So pagpasensyon nyo na, no, kung medyo maalog-alog, no, saka maingay. So pauwi na kasi ako ng bahay, okay? So, siguro sa matagal na nakafollow sa akin, siguro alam nyo naman na meron tayong ibang gawain, no? Bukod sa pagbablog. So busy po tayo ngayon sa mga taniman natin ng tubo. So kanina nga po, nasa bukid nga po ako kanina, nanonood po ako ng press conference si Sara Duterte. So nasayang po yung 2 oras ko doon. Akala ko meron ako mapupulot na magandang aral o kaya magandang update. Yun naman pala, puro katangahan lang pala yung maririnig natin doon. So kasi unang mga kababayan, no, yung inaasahan natin dito, ako yung inaasahan ko dapat dito, sasagot dapat si Sara Duterte doon po sa mga congressional hearing, sa House hearing na nangyari po kahapon regarding po sa confidential fund at saka sa confidential fund, I mean. Kasi una, di ba meron siyang issue ngayon na magkano yun? 1 million in 1 million in 11 days. Di ba? Sa safe houses. Tapos may problema pa si Sara Duterte doon sa resibo sa youth seminar. So 15 million din po yung nawawala doon. So ngayon, nagpa-press conference si Sara Duterte ngayong araw. Akala ko isa yun sa mga sasagutin niya. Yun naman pala hindi. So siguro napanood nyo naman yung press conference, di ba? So ngayon, ang pinaka-content ng press conference si Sara Duterte tungkol sa election, tungkol dun sa Rilo, tapos tungkol dun sa, what they call this, tungkol dun sa itatapon niya raw po yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. So hindi na mababalik ni Sara Duterte yung 2 oras na nasayot sa akin kanina. Well, mga kababayan, no? Kanina may nabasa akong balita kanina na nagsalitaan na pala itong si Congressman Adjong at saka si Congressman Gutierrez. At tinawag nga nilang desperate and rude si Sara Duterte. So desperado na, bastos pa. Hindi nga kasi anong purpose? 'Di ba? Anong purpose ni Sara Duterte para magpa-press conference? 'Di ba? Okay na sana yung una na magpapa-press conference, pagkatapos sasagutin niya yung regarding dun sa mga binabato sa kanya. Para sa akin okay yun, para makuha natin yung side niya. Yun nga lang mga kababayan, yung press conference ni Sara Duterte, simula pa lang bullshit na. Isipin nyo ito lang yung point, no? So inuungkat niya ngayon yung nangyari ng eleksyon. Di ba na si Amy Marcos daw po ay isa sa mga naglakad para maging katandem ni PBBM. So, ano ngayon? Ano pa ba yan? Kumbaga related pa ba ngayon yan? Relevant pa ba ngayon yan na pag-usapan presidential si PBBM? Parang hindi ko talaga makuha yung point niya dito So, okay lang. Pero ngayon, alam niyo kung ano nakakatawa dito? Tuwan-tuwa yung mga DDS. Doon talaga ako natawa. Tala, medyo madilim na, no? Teka lang. Pagtyagaan nyo na, pauwi na kasi ako ng bahay. So ngayon, ang nakakatawa dito, tuwan-tuwa yung mga DDS. Kunwari ako Sara Duterte supporter ako, yung pinakita ni Sara Duterte kanina sa press call, hindi ko kakatawa yung kasi doon natin makikita na talagang maldita, di ba, spoiled brat, at saka boba. Parang hindi abogada mga kababayan yung press conference niya kanina. Kasi una, ito yung gusto ko sabihin dito una, paano mo buhukayin yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr.? Paano mo hukayin? Anong batas ang pwede mong gamitin para hukayin yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr.? Ako hindi naman ako abogado, pero ikaw abogada ka, dapat alam mo yon. Wala pong batas na pwedeng magamit si Sara Duterte para hukayin po yung bangkay
ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Walang ganon. Di ba? Kasi tulad nga sinabi ko kanina, sa content ko kanina, kung korte po ang nagpalibing or nagdesisyon na ilibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, korte rin po ang magdi-decide niyan. So may proseso po yan. Kaya doon sa mga Marcos supporter, no, especially doon sa mga loyalista na nagpi-PM sa akin na sinasabing natatakot baka nga ipalibing ni bukayin ni Sara Duterte yung bangkay nga po ni Ferdinand Marcos Sr. Hindi po totoo yun. Wala siyang karapatan na para ipahukay yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Oo, wala talaga. Teka lang, liliko lang tayo, no? Tapos lakasan ko yung ilaw ko. Pasensya na, madilim na, no? Wala lang, trip ko lang mag-vlog. Kasi pag uwi ko sa bahay, matutulog na ako. Inaantok na po talaga ako. Medyo busy po talaga tayo sa mga gawain sa bukid. Hindi naman ako nagtatrabaho sa bukid, ha? Pero syempre, yung magmamando ka, mag-iisip ka, diba? Tapos yung may mga tauhan kang pasaway, yung ilaw. Ayan, okay, may ilaw na. Paligo tayo. Yan. So, ligo tayo. Teka lang. Kahit makitid kasing daan dito eh. Ano natin? Okay, pare meron na lang tayo. Makitid eh. Yon. Okay. Yeah! Puta, bobo mag-drive. Terus tayo. Bobo tumobra. wait lang. Yon. Bante. Yan. Okay. Ganyan na lang. At least may ilaw. So, yun na nga mabayan. Okay. So, meron pa siyang sinasabi kanina, no? Actually, 2 oras yun. Yung napalikuran talaga siguro yung mga 1 oras kalahati lang. Yung mga last 30 minutes, hindi ko na pinanood kasi sayang, walang kwenta. Walang kwenta talaga. So, ewan ko ba, no? Harap muna ako. Harap muna tayo. Yan. Pailaw ng konti para makita nyo yung pangit kong mukha. So, ano ba sinabi niya kanina? Yung tungkol sa eleksyon. Anong pakialam natin? Diba? So, anong pakialam natin dun sa settlement ninyo ng eleksyon? Tapos na yun. Kung niisip mo na nagamit ka, isa lang ibig sabihin nun, utu-utu ka. Diba? Sabi niya kasi, nagamit ako para manalo, nagamit ako, diba, na manggagamit si Amy Marcos. Nagpagamit ka naman. Wala talaga, wala pa kwenta-kwentang presko yung nangyari kanina. Diba? Tapos itong mga DDS na to, sabi ng mga DDS, diba, galing ni Sara, no? Magaling, no? So una, anong magaling doon? Hindi ko po siya nakikita ng kagalingan doon sa press conference na yan. Hindi, honestly, no, wala akong nakitang galing doon. Ang nakita ko doon ay isang spoiled brat, diba, maldita, isip bata, desperada, at saka bastos na Vice President. Ayun lang yun eh. At saka parang ang pinapalabas pa kayo ni Sara Duterte, biktima sila. Taga lang, medyo lubak-lubak dito. Di ba nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Parang pinapalabas pa ni Sara Duterte na biktima sila. Una sa lahat, alam naman po natin mga ka-streetwise, no? Na itong gulo po na nangyayari po sa Pilipinas natin, nagsimula po sa mga Duterte yan. Isipin nyo lang kung hindi nang gulo si Digong, kung walang maisog rally, kung walang pulburon video, wala tayo pinag-uusapan na ganito. Visit na yun, ang laki ng truck. Wala tayo pinag-uusapan na ganito. Truck ba yun? Aking truck na. Atras muna tayo. Atras tayo. Aking truck nun.
Kasya kaya siya? At siguro yan. Bilis, bilis, bilis. Uwi na ako. Gusto ko na matulog. Alang yan na yan. Kasya. Kasya. Okay. Babante tayo. Tapos ito paano? Ito pa yung nakakatawa kanina. Yung nakakatawa pa kanina mga kababayan. Kasi alam niyo no, maraming nakapanood nung press con ni Sara Duterte, pero marami ring hindi tinapos kasi nga masakit sa ulo. Kasi wala naman tayong matututunan doon. Pero nakakatawa dito mga kababayan, no, nagpaparinig pa talaga si Sara Duterte regarding doon sa cocaine. Sipin nyo, di ba, sabi niya kanina doon, no, sa may sa press conference niya, malakas daw yung aircon, sinisipon daw siya. Sipon lang daw yon, hindi daw siya nagko-cocaine. Kita mo kabobohan mga kababayan. Bobo-bobo talaga. Yung ko ba, no? So, yan lang, natin to. Ginagawa kasi kalsada dito eh. Ito mga kababayan, no? Ito nung election, pakita ko sa inyo. Nung bago mag-election, mga ka-streetwise, itong kalsada po na to, lupa lang yan, hindi yan sementado. Pero nung pag-upo po ni PBBM, siguro mga 1 year, ngayon sementado na. Oo. O yan. Lupa to dati pag kasi dati naman hindi naman ako dito nakatira dati. Pero nung sinemento ito ni PBBM, sa PBBM admin, lumipat na ako ng bahay dito. Pagpagawa na kami ng bahay kasi sementado na. Di ba? Ito may mga part na yan na dapat lupa yan. Kasi dinadaanan ng what they call this, dinadaanan ng tubig. Kapag umuulan. So kailangan talagang ganyan kasi yung katabi nito kung hindi tubuhan palayan. O di ba? O yan no, so sabi ng mga taga dito sa amin, at ito Iloilo to pero Iloilo dito. Ito Iloilo, sorry. Iloilo po ito. Alam naman po natin na ang dinala po ng Iloilo ay si Leni Robredo. Pero itong lugar namin dito, Bongbong Marcos dito sa lugar namin. Yung mayor namin dito Bongbong Marcos. So, yun, sabi ng mga tao, no regrets, na si PBBM yung binota ng mga tao dito because ito tandaan nyo, ayan, yung kalsada na yan, lupa dati yan, lupa. Kapag umuulan dito, nako, talagang maputik. Pero napaayos po ni PBBM yan. Diba? Oh. So yan, so pauwi na tayo ng bahay. Wait. Okay, yan. So pauwi na tayo ng bahay, malapit na. Ayun lang, nagbulag lang ako habang nagda-drive kasi nasayang yung 2 oras ko ng panonood. Akala ko makakagawa ko ng magandang content. Akala ko makakakita tayo ng magandang sagot ni Sara Duterte regarding po sa confidential fund. Wala naman pala tayo nakita. Wala rin tayong narinig. Wala, sayang men. Sayang yung press conference, sayang yung bayad sa aircon, sayang yung pinakain sa media. Pera ng taong bayan yan. Di ba? Ewan ko ba, no? So yun, maraming salamat. Kita na lang ulit tayo siguro bukas. Bye-bye, salamat, thank you.